Welcome back mga ka-TV, ang tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 4 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell upang ma-notify ka sa susunod na video. Si Memory Tuka ay kaharap sa isang Soul Eater sa loob ng labyrinth. Iniisip niya kung paano nababasa ng kalaban ang kanyang mga galaw at makapag-atake ng mas mabilis kaysa sa kanya. Si Memory ay maaari lamang gumamit ng mga skill sa pamamagitan ng pagbigkas ng kanilang mga pangalan na hindi inahayaan ng Soul Eater. Iniisip niyang umatras upang mag-level up, ngunit napagtanto niyang wala ng mga halimaw na makakapagbigay ng karanasan at determinado siyang talunin ang diyosang nasa likod ng kanyang suliranin. Kaya nagpapatuloy siya. Bigla, inaatake si Memory ng mga nakaririmarim na nilalang na ginawa mula sa mga mukha ng mga biktima ng Soul Eater. Pinaparalisa niya ang mga ito, ngunit nag-aalinlangan siyang gumamit ng lason sa mga human-shaped beings na nagdusa rin tulad niya. Tinutuyan ng Soul Eater ang kanyang kawalan ng pag-asa, na nagbigay sa kanya ng oportunidad upang mapagtagumpayan makast ang kanyang skill at direktang pinaparalisa ang Soul Eater. Pagkatapos, nilason niya ito, ngunit gustong gumalaw ng Soul Eater, kaya mas lalong nagbigay pinsala ang poison skill ni Memory. Pagkatapos, naisip ni Memory kung paano siya minamaliit ng iba na humantong sa kanyang tagumpay. Pagkatapos talunin ang Soul Eater, tumaas ng malaki ang antas at mga kasanayan ni Memory. Naririnig niya ang mga tinig ng mga dating biktima ng Soul Eater na nagpapasalamat sa kanya at ginagabayan siya sa mga nakatagong kayamanan. Isang kaluluwa, ang Dark Hero na si Anglin, ang humihiling kay Memory na talunin ang Diyosa. Bagaman walang nararamdamang obligasyon si Memory, ipinangako niyang tatapusin niya ito balang araw. Habang lumalabas siya sa labyrinth, ang liwanag ng araw ay nagdudulot ng nostalgic na pakiramdam sa kanya, at diyan nagtatapos ang chapter 4. Muli, kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, follow o subscribe, at huwag kalimutan i-share upang mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat.